Hi, ako nga pala si Elliot Chase. Amerikano ako na ngayon ay nakatira dito sa Pilipinas. Ang tatay ko ay American at ang mom ko naman ay Filipina. Kaya kahit lumaki ako sa States, natutunan ko pa rin ang Tagalog thanks to her. Lagi niyang sinasabi, kailangan mong marinig ang kwento ng mga Pilipino. Kaya after 29 years sa States, naisip ko, it's time to connect with my Asian side. Ngayon nandito na ako, exploring my Pinoy roots. At syempre, ang mga kwento ko tungkol sa mga magaganda at charming na Filipina. Writer ako by profession, pero ngayon parang love life historian na rin. Samahan niyo ako habang ikinukwento ko ang mga nakakakilig, minsan nakakahiya, pero laging nakakaaliw kong encounters dito sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-focus sa buhay ko dito, may gusto akong balikan. Nung 20 ako, unang beses kong tumira mag-isa sa isang apartment sa States. Isang malamig na gabi, habang nakatambay sa bintana, nagmamasid ng mga dumadaan, biglang napunta ang tingin ko sa kabilang building. At doon ko siya nakita, si Alexandra. Yung kurtina niya, medyo nakabukas lang, at sa ilaw ng table lamp niya, parang nasa eksena ng isang artsy indie film. Pero eto ang twist, hindi siya naka-costume para sa pelikula. Halos wala siyang suot, kundi underwear na parang pang-imagination na lang ang natira. Kinabukasan, palabas na ako ng apartment ko para bumili ng essentials. Kape lang naman para kunwari productive. At sino ang biglang sumulpot na palabas din ng pinto? Si Alexandra, napatitig ako saglit pero pilit kong iniiwas ang mata ko. Kasi naman yung pelikula kagabi, fresh na fresh pa sa utak ko. Pero nakita niya ako at nagkatinginan kami, awkward wave, tapos tirakad na lang. Pagdating ng gabi, ayon na naman ako sa bintana. Sabi ko sa sarili ko, wala lang, casual lang to, people watching. Pero sino ba ang niloloko ko? Ayon na naman siya nasa ilalim ng table lamp, chill na chill, at oo na, minimal pa rin ang wardrobe. At nagsimula ang aming silent routine. Ako sa bintana, siya sa ilalim ng ilaw at isang innocent na tingin-tingin. Totally innocent. Promise. Ilang linggo na ang lumipas, parang may mini teleserye kami na walang dialogue. Hanggang isang araw, nag-doorbell siya. May dala siyang pie, homemade. Kakagawa ko lang, sabi niya. Siyempre hindi ko siya tinanggihan. Pie, di ba? Medyo nagdadalawang isip siyang pumasok. Sabi niya magulo daw ang kitchen niya. Kaya sabi ko, di mag-tea tayo habang nagkukuwentuhan. Napangiti siya at pumasok na rin. Sa lamesa siya may tea, ako may pie. Ang sarap ng pie pero sabi niya, ikaw na lang kumain. Kaya guess what? Inubos ko lahat. Pagkatapos kumain, pinakita ko sa kanya yung apartment ko. Pagdating sa kitchen, parang nanalo siya sa lotto nung makita yung oven ko. Wow, ang kinis, sabi niya. Naluma na raw yung oven niya, kaya tanong niya kung pwede raw ba siyang mag-bake dito minsan. Siyempre, game agad ako. Bago siya umalis, inalok ko siyang tulungan maghugas ng pinggan. Medyo tahimik siya pero pumayag din. Pagkatapos ng mga plato, nag-goodbye na rin ako. Pero habang pauwi, iniisip ko, anong nangyari doon? May nasabi ba akong weird? Lumipas ang ilang araw, wala na siyang sign sa kabilang bintana. Dark mode, wala. Halos isang buwan na, nang bigla ulit siyang mag-doorbell. May dala na namang meat pie. Sakto kakatapos ko lang maligo, kaya pagbukas ko ng pinto, nakatawol lang ako. Casual, di ba? Siya naman, naka-white tank top na walang bra at shorts na parang size ng pamangkin niya. Pinapasok ko siya habang nagsasorry, sabay excuse para magbihis. Uminom kami ng wine. Christmas season na rin, di ba? Kuwentuhan galore. Yung usapan umabot sa grandma niya at mga alagang manok. Tapos biglang bumahing siya. Kaya binigyan ko siya ng kumot at ginawa ng hot chocolate. Alas 11 na, nagkaubusan na ng kwento. Pero yung katahimikan parang ang gaan. Hanggang sa nakatulog siya sa sofa at ako nahiga na lang sa carpet. Magahating gabi, narinig ko siyang nagbubulong while sleeping. Biglang nahulog yung strap ng tank top niya. Pero tulog pa rin siya, chill na chill. Ako, pilit na hindi tumingin. Tinakpan ko siya ng kumot at bumalik sa pwesto ko. Kinabukasan, parang naramdaman ko may bumalot ng kumot sa akin. Tapos narinig ko siyang may binulong. Pero pagdilat ko, sarado na ang pinto. Wala na siya. After a while, nalaman ko na lang na lumipat na siya. Ilang buwan akong umaasa na baka makita ko siya ulit. Kahit sa palengke o kalsada. Pero wala, ni goodbye note, wala.
Sinubukan kong kunin yung number niya mula sa landlady niya. Dead end din. Ngayon tuwing nadadaan ako sa bintana, napapatingin pa rin ako. Naghahanap ng sign ni Alexandra. Habang nakatingin ako sa kalye nung isang gabi, natawa na lang ako. Parang ang absurd ng lahat. Minsan talaga may mga kwentong magtatapos na lang na parang cliffhanger. Pero minsan yun ang charm. Napangiti ako habang lumayo sa bintana. Oras na siguro para gumawa ng sarili kong kwento. Kahit meat pie para sa sarili ko lang. Ito na ang kwento ko para sa araw na to. Next time, ikukuwento ko naman ang naging encounter ko with a total head turner sa isang cafe. Grabe, muntik ko nang matapon yung coffee ko sa white top niya. Napakalinis, pero muntik nang di magtagal. Lahat ng nakikilala ko, may itinuturo sa akin. Si Alexandra, tinuruan ako na kapag nagpapakita ng interes ang isang babae, huwag kang mahiya. Lakas loob lang bro. Kita-kits sa susunod mga kaibigan. Ingat kayo at salamat sa pakikinig.